Ang usapin ngayon ay ang pagtulog, pero bago pa man, magandang araw po sa lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, salamat po sa gabi na ibinigay mo sa amin at nakatulog ng mahimbing at nakapahinga. At sa mga araw po na kami iyong ginabayan, maraming salamat po. Amen. Dahil nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, nilikha din niya tayo na may pangangailangan sa pagtulog. Ang unang banggit sa Biblia tungkol sa pagtulog ay makikita sa Genesis 21. Nang patulugin ng Diyos si Adan at likhain si Eva mula sa isa sa kanyang mga tadyang, nilikha ng Diyos ang konsepto ng pamamahinga sa kanyang sangnilikha, Genesis 2:2. Itinatag niya ang modelo ng regular na pamamahinga ng kanyang ibukod ang araw ng Sabat para sa pamamahinga ng bayang Hudyo, Exodo 31:16, Levitico 23:3. Binabanggit ang pagtulog sa Biblia sa positibo at negatibo. Minsan ang pagtulog ay inilalarawan bilang isang kaloob ng Diyos sa mga talata gaya ng Kawikaan 3:24 at Awit 4:8. Alam natin na ang pagtulog ay bahagi ng ating pagkatao bilang malulusog na individual dahil natulog din si Jesus na gaya natin, Lucas 8:23, Marcos 1:30. Minsan nakipag-usap ang Diyos sa mga tao habang sila'y natutulog sa pamamagitan ng mga panaginip at pangitain, Genesis 23:31-24, sa Tuhari 3:5, Daniel 7:1. Gayunman, gaya ng ibang kaloob ng Diyos, ang pagtulog ay maaring abusuhin. Inilarawan ang pagtulog bilang simbolo ng katamaran sa mga talatang gaya ng Kawikaan 6:9, Nins Tuat 20:13 at 24:33. Maraming teorya sa siyensya at pantasya tungkol sa mga dahilan kung bakit tayo natutulog. Ipinapakita sa mga pagsusuri ang mga nagaganap na pagbabago sa ating pag-uugali kung nagkukulang tayo sa tulog, ngunit hindi masagot ng siyensya ang dahilan kung bakit. Ang isang posibleng paliwanag para sa ating pangangailangan ng tulog ay ito ang nagpapaalala sa atin na tayo ay kanyang mga nilikha, hindi tayo ang manlilikha. Dapat na patuloy na bigyan ng ating mga pisikal na katawan ng pagkain, tubig, oxygen at tulog para mapanatili itong gumagana ng maayos. Ang pagkatagpo sa mga pangangailangang ito ang umubo sa ating maraming panahon at oras. Dapat tayong patuloy na mapaalalahanan sa ating mga limitasyon at maunawaan na ganap tayong nakadepende sa Diyos para sa ating mismong pag-iral. Iwang pisikal na pangangailangan ay isa sa mga paalalang ito. Pinapahintulutan din ng tulog ang ating isip na magpahinga para mas makapagtuon tayo ng pansin sa ating mga ginagawa sa tuwing tayo ay gising. Ang ating mga isip ay kahalintulad sa computer na may imbakan ng memorya at may mga hindi nagagamit na potensyal. Pero maaari din itong hindi gumana kung hindi maalagaan ng maayos. Gaya ng computer, ito ay kailangang pagpahingahin ng regular sa tuwing ito ay nasusobrahan sa trabaho. Nangangailangan din ang ating mga utak ng maayos at sapat na tulog tuwing gabi. Laging binabanggit sa kasulatan ang pakikipagtagpo sa Diyos tuwing umaga, Isaiah 54. Exodo 34:2, Awit 5:3, ipinapangako din sa atin ng Diyos na laging bago ang kanyang habag sa atin tuwing umaga. Panagoy 3:23, na nagpapahiwatig na pagkatapos ng ating pamamahinga sa gabi, kailangan nating humingi sa kanya ng lakas para sa araw na iyon. Ang isang masarap na tulog sa gabi ay laging inilalarawan bilang kaloob na mula sa Diyos, Levitico 26:6, Awit 4:8. Habang ang hindi pagkatulog ay katumbas ng isang konsensya na inuusig ng budhi o ng pagkatakot, Awit 6:6, Sedition 4, anuman ang dahilan ng Diyos sa paglikha sa atin na may pangangailangan ng tulog, pasalamatan natin siya na tinutugunan niya ang ating mga pangangailangan, Filipos 4:19. Nilikha niya tayo ng may mga pangangailangan at limitasyon, kaya't dapat tayong patuloy na mapaalalahanan kung gaano natin siya kailangan. Ano ba yun na paalala sa atin na dapat tayong maging mapagpasalamat at mapagpakumbaba, dalawang katangian na kinakailangan para tayo makapamuhay sa presensya ng Diyos. Santiago 4:6, Awit 95:2, Lord, thank you po sa wisdom o kaalaman na biyaya mo. Maraming salamat po. Amen.